Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jay Hanoras at narito ang mga nagbabagang balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM na ibalik ang 400 milyong branding budget para sa Department of Tourism o DOT. Ibalik ang 400 milyong branding budget ng DOT para mapanatili ang momentum. Utos ni Pangulong Marcos sa DBM o pagkipagpulong kay Tourism Secretary Esperanza Cristina at Garcia Prasco sa Palasyo ng Malacanang noong Miyerkules. Ang pondo ay manggagaling sa contingency fund ng Presidente. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay nagsisimula sa isang malakas na simula sa pagpapalakas ng kanyang international na imahe, na binanggit ang kamakailang mga nagawa ng mga talentadong Pilipino, kabilang ang two-time gymnastic world champion na si Carlos Yulo at ang The Boys US champ na si Sopronio Vasquez na parehong nagdulot ng pagmamalaki sa bansa. Pinaigting pa ng Department of Migrant Workers at Department of Trade and Industry ang pagtutulungan para mabigyan ng mapagkakitaan sa bansa ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Kung ano yan, alamin sa konsentro ng balita ni Bien Manalo. Taong 2016 nang simulan ng taga Nueva Ecija na si Kaysel ang kanyang negosyo. Dati siyang overseas Filipino worker sa Qatar bilang sekretarya sa isang tanggapan ng gobyerno. Ilan sa kanyang binibentang produkto ay tsokolate, mushroom chips at banana chips na lahat ay pawang mga locally made. Katuwang niya sa negosyo ang kanyang mister. Nitong nakaraang taon lamang, sumali siya sa Buy Local, Buy OFWs project na bahagi ng Kabuhayan Reintegration Program ng Department of Trade and Industry at Department of Migrant Workers. Naisip po namin mag-business para pag nag-for good po kami, anong kailangan namin gawin na nandito kami sa Pilipinas while having a business at the same time makatulong not just for the community and also sa mga kapwa naming OFW and mga local farmers po. Dahil sa programang ito, nakapag-loan siya ng 4 na milyong piso na ginamit niya sa expansion, marketing at iba pang gastusin sa kanyang factory investment farm sa Davao. Ito na rin ang hudyat ng paglago ng kanyang business. Sa ngayon ay mayroon na siyang 50 empleyado. Nakakapag-export na rin siya ng produkto sa ibang bansa. Mas tumaas po yung sales at mas nakilala yung products at nagkakaroon kami ng mga orders not just here and also around the Philippines na po. Isa lang si Kaysel sa mga benepisyaryo ng Buy Local, Buy OFWs project na dumalo sa MOA signing ng DMW at DTI. Magbibigay ito ng suporta sa kabuhayan at mga produkto ng mga OFW. Layunin din ito na isulong ang mga lokal na produkto, negosyo at serbisyo. We have to make sure that kahit papano their money is put into good use. So when they come home, meron silang babalikan and meron din maasahan ng mga pamilya nila. Kasama rin sa kasunduan ang pagbibigay ng pagsasanay at seminar sa mga benepisyaryo, pagpapalakas ng micro, small and medium enterprises or MSMEs, pagsusulong ng iba't ibang investment options tulad ng franchising na malaki ang may tutulong sa negosyo na gusto nilang pasukin, maging ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng government financial institutions at private sector partners. Through this product, our OFWs will have greater opportunities to empower themselves economically and socially upon their return to the Philippines. Inaasahan ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO na lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024 at 2025, kung saan naabot sa 5.8% at 5.5% noong 2023. Ito ay dahil sa mas mataas na pag-asa ng gobyerno at magandang kondisyon sa merkado ng trabaho. Inaasahan ding pababa ang inflation sa 3.2% mula 6% noong 2023. Gayunpaman may mga panganib tulad ng pagtaas ng inflation at pagbaba ng kalakalan sa ibang bansa. Itinutulak ng AMRO na magpanatili ang kasulukuyang piskal at monetary policy, ngunit maraan itong ayusin kung magpapatuloy ang pagbaba ng inflation. May higit 17 milyong Pilipino tinuturing na mahirap ang kanilang pamilya ayon sa survey.
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong tinuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ano nga ba ang dahilan? Nasa frontline ng balitang iyan, si Kari Keito. Triple kayod si Monica para mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa pagmamando sa parking at pagtitinda sa sidecar, sumasideline rin siya bilang manicurista. Mag-isa na lang kasi siyang bumubuhay sa kanyang 3 anak. Talagang sobrang hirap, ma'am, kasi lalo na yung hanap buhay namin nasa lansangan. Pero kahit paano naman, ma'am, sa tingin ko parang sarili ko, mapalad pa rin po kami kasi kahit paano nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Sa kanyang maliit na tindahan naman kumukuha ng panggastos si Nanay Edith. 2 sa 4 na anak na lang daw ang pinag-aaral nila ng kanyang asawang tricycle driver, pero hirap pa rin silang mapagkasya ang budget dahil sa mahal ng mga bilihin. Sa umaga, almusal, tanghali, apunan. Po yung 500, kulang na kulang. Yung naitatabi ko na yun, nasa tindahan or sa tricycle, na ilalabas po rin po yung lahat. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, umakyat sa 63% o mahigit 17 milyong Pilipino ang itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ito na ang pinakamataas na bilang ng self-rated poor families sa loob ng mahigit 2 dekada. Bahagyang bumaba naman ang mga borderline poor o nasa pagitan ng mahirap at may kaya sa 11% mula 13%. Gayun din daw ang mga hindi mahirap na nasa 26% na mula 28%. Ayon sa SWS, hindi nila inasahang aabot ng ganoon kataas ang bilang ng self-rated poor families. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na walang nakukompromisong mga informasyon ang gobyerno mula sa umano'y cyber attacks sa sangay ng ehekutibo. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, matagumpay na nasasalag ang matangkang panghahak laban sa iba't ibang government agencies. Pagsisiguro pa ng kalihim, mahigpit nilang tinutukan ang mga cyber attack sa mga government website at tangkang pagpasok ng malisyosong software upang makapagnakaw ng impormasyon. Binabantayan din umano ang banta ng disinformation gamit ang mga website lalo na ngayong paparating ang eleksyon. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database, and we're able to secure the system so that it remains just an attempt and not be able to compromise some of the more sensitive data. Marami nagkiklaim na, nahack namin itong ahensya ng gobyerno, and then we pose the challenge to them. Okay, nahack nyo at meron kayo nakuha, pakita nyo. So we challenge them, okay, post it. What did you get? And either they do not post anything because they did not get anything. They just claim to have done so. Or if they post, we see that these are dated, old data. Bahay ng isang pamilyang Pinoy sa Los Angeles, kabilang sa mga nasunog sa wildfire. Buong akala ng mag-asawang Mike at Sharon Ulanday ay makakabalik pa sila sa kanilang bahay matapos silang sabihang mag-evacuate noong Martes ng gabi sa Altadena, California. Isa sa mga syudad ay matinding nasalanta ng wildfires nang makita sa kanilang security camera na nag-uumpisa ng masunog ang katabi nilang bahay. Bumalik si Mike para subukang isalba ang kanilang dream home na buong buhay nilang pinaghirapang ipundar. The fire was raging too much that it was like totally unsafe, and I didn't even feel safe staying there another second, so I had to leave, and I just feel like, we lost everything. Pinanood ng mag-asawa sa security camera ang pagkasunog ng kanilang dating bahay at dating buhay. Napaiyak din kinuwento ni Sharon kung paano sila nag-a-adjust bilang isa sa mga libo-libong pamilyang biktima ng pinakamatinding wildfire sa Amerika. One of my kids he keeps on asking, he keeps on saying, I want to go home. I want to go home. And my other son, I have twins, so the other twin was saying, we don't have a home, it's burned. We have no place to go. So to try we explain it, and they don't fully comprehend it. So yeah, like right now when we came up on our exit,
my younger kid is like, "Oh, we're going home." I'm like, "No, honey, we don't have a home right now." Dahil naging evacuees din ang kanilang mga kaanak at kaibigan sa Los Angeles, napilitan ng mag-anak na umupa ng hotel na malayo sa kanilang dating tirahan. Dahil dito, apektado ang kanilang mga anak. So we want to try to give him as much normalcy as possible. And so we really want to stay in this area so we can provide that type of routine for him. But I think that's the hardest part, is to we're just going day by day. Where are we going to stay? Like, we only have lodging until next week, Wednesday. After that, it's a little bit uncertain. Araw-araw silang bumabalik sa mga donation centers para kumuha ng ilang mga pangailangan. Aminado si Sharon na minsan ay inabutan siya ng hiya dahil hindi sanay na umaasa sa tulong habang inaayos pa ang kanilang insurance claim at tulong mula sa gobyerno. We're definitely devastated and worried, but also hopeful. We're hoping we could, rebuild and, enjoy the community that we love again. Sa ngayon, hindi pa nila alam kung kailan sila papayagan na bumalik sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Mga kapatid, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.